Magandang araw Kabola. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin yung isang sa mga pinaka-inaabangan po sa paparating po na taon sa PBA, and that is the unrestricted free agency po. Ano po ba ito? At sino-sino po ba yung top 10 na sasali po or potentially na pwede pong maging unrestricted free agent next year? Yun po yung atin pong aalamin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan Kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So, sa mga hindi po familiar Kabola, wala pong unrestricted free agency po sa PBA. Ang meron lang po tayo is restricted free agency, wherein kapag po ang kontrata ng isang player ay natapos, ang kailangan ng kanyang current team para ma-maintain or ma-retain po nila yung right nila dito sa player po na ito is mag-provide po ng qualifying offer. Now, kung hindi po gusto yon ng player na kunin yung qualified offer po na ito, pwede pa rin naman po siyang maghanap po ng kontrata sa ibang team. Pero ang mangyayari po niyan Kabola, mabibigyan po ng karapatan itong kanyang current team na ito po i-match, at pag na-match, babalik po itong player sa kanyang current team. So yan po yung restricted free agency. Now itong unrestricted free agency naman po, ang mangyayari po dito Kabola is pag natapos po yung kontrata ng isang player, wala na pong karapatan or wala na pong magiging effect po yung qualifying offer po o yung offer po ng kanyang current team para ma-restrict po siya na mag-sign sa ibang team. Kumbaga wala na pong right yung kanyang current team na i-match po yung offer ng ibang team para po bumalik siya doon sa kanyang current team. Ang komplikasyon nga lang po dito sa unrestricted free agency po ng PBA is that i-allow lang po nila Kabola na pwede pong sumali dito is yung mga players po na drafted 2014 and above. So yung mga players po na drafted 2013 and below, hindi na po sila pwedeng maging unrestricted free agents or hindi po nila pwede itong matamasa itong rule po na ito. So sino-sino ba yung mga yun na hindi po pwede makatamasa po nito? Of course, yan po sina Fajardo, sina Abueva, sina Sanggalang, sina Almasan, sina Jason Castro, sina James Yap, Kabola, basta lahat po yung mga medyo may katandaan na pong player, hindi po sila pwedeng manamasa po nito. At ang isa pa Kabola, magkakaroon lang po ng karapatan na maging unrestricted free agent po ang isang player kapag siya po ay nakalaro ng 7 taon sa PBA. Kaya naman po, ang unang magiging batch po Kabola is itong 2014 draft po na led by Stanley Pringle. Ang isa pang dapat i-take note Kabola, hindi po sila unrestricted free agent ngayong off-season po na ito. Magiging unrestricted free agent lang po sila after 2021 season, kasi after yung 2021 season po, yun po yung kanilang ang 7 taon. So I hope klaro po tayo Kabola kung paano po tatakbo itong ating unrestricted free agency. So sino ba itong mga potential po na players next year na pag-aagawan sa unrestricted free agency? First things first, kung titignan nyo kasi po yung 2014 PBA draft, nandyan si Ronald Pascual. Of course, wala po siya ngayon sa PBA. Actually, unrestricted free agent siya as of now, kasi of course, walang may gusto sa kanya. Ang isa pang player po na hindi po magiging unrestricted free agent po next year from the 2014 draft is Kevin Alas, kasi bagong-bago po yung kontrata niya. And at the end of 2021 season, under contract pa rin po siya. Now, sa lahat naman po, I scoured the internet and almost all of them mag-end po yung kontrata nila next season. Although may mga iba like Prince Caperal na mag-end po ngayon and could be signed to a much longer contract para hindi po siya maging unrestricted free agent po next year. So, ano pang hinahintay natin? Ito po yung ating top 10 Kabola. So, pinagsabay-sabay ko na po yung ating number 8, number 9, and number 10. We have Kyle Pascual, Raul Suyud, and Jake Pascual. So, sa paningin ko kasi medyo pare-pareho lang naman po sila ng skill level. So, dito ko na lang po sila rango. So, of course, kilala naman po natin itong mga ito. Lahat po sila is mga bigs. Kyle Pascual is the tallest at 6'7" and currently nasa Magnolia po. Si Suyud naman po, nahahanap na yung laro niya under Coach Yeng Giao sa NLEX Road Warriors. And of course, Pascual, currently po playing for San Miguel Beermen. All of them are serviceable, pero of course, ang pinaka-interesting dito is itong blossom pa lang na itong si Raul Suyud. Of course, ito po ay creation ulit ni Coach Yeng Giao, and malamang highly skilled po ito kasi ganun po mag-develop ng player itong si
Coach Yeng Giao. At number 7 po natin, we have Magnolia Hotshots, Rome De La Rosa Kabola. I am a big fan ng laro po ng isang Rome De La Rosa. I consider him as one of the best defender po in the league, especially off the ball. Napakagaling na pong team defender, marunong pong mag-tag, marunong mag-help, marunong mag-fill the gap po sa depensa. Ang gandaan po dito kay De La Rosa, slowly but surely, ini-improve na po niya yung kanyang opensa, lalo na po yung kanyang 3-point shooting. Ito nga lang po ang crucial, of course, nag-arrive po o dumating sina Aris Junicio at Jackson Corpus po sa Magnolia this year. Ang tanong ngayon, ano po mangyayari kay De La Rosa during the free agency? Will they still keep him? Paano naman po yung minuto? Or saan po kunin ngayon yung minuto ni na Junicio at Corpus? At number 6 po natin, Rodney Briondial. For me, this guy is a level higher than Pascual Soyud and Jake kasi nga po, napaka-versatile niya po na defender and I'm a big fan po of defense, aggressive din sa rebounding kahit medyo may kaliitan po siya. And ang kagandaan po nito, dinedevelop na po niya yung kanyang 3-point shooting, which is crucial for him to keep his role po dito sa PBA. At number 5 po natin, Anthony Semerad, another player po of NLEX Road Warriors na kung nanood po kayo ng mga games ng NLEX, makapapansin nyo kung gaano po ka-versatile na defender si Semerad. He can defend centers and he can even defend po big point guards. Basta hindi masyadong may kabilisan, kayang-kaya pong bantayan yan ni Semerad. At yung mga numero niya po, last season medyo okay naman, as a ball in away. And I think may upside pa po siya na on top kasi hindi pa siya masyadong bibigyan po ng opportunity offensively. That is our number 5, Anthony Semerad. Punta na po tayo sa ating cream of the crop, kumbaga. Pero before natin i-introduce po yung top 4, introduce ko na muna yung top 1 kasi medyo obvious naman po, Kabola. Of course, our top 1 is Stanley Pringle. Arguably one of the top 3 players po sa PBA. Ang tanong ngayon, will he leave Ginebra? I think no, of course. That's Ginebra. He is winning championships with them. Tumataas din po yung kanyang status as a legend sa PBA, so I do not think papasok sa isip niya na umalis po from Ginebra San Miguel. So punta na po tayo sa ating number 4, Chris Banchero, Kabola. Chris Banchero is currently po of course with Magnolia, and ang intriguing po dito is napaka-loaded nga po sa guard position ng Magnolia. So what will happen kung pagdating po ng unrestricted free agency ni Banchero, loaded pa rin po yung Magnolia sa guard position? Ang kagandahan lang po nito, Banchero is played the second most minutes po as a guard position this year behind Mark Baroka. So is this an indication or early showcase po ng Magnolia sa kanya na they valued him highly para masigurado na hindi po siya lilisan sa 2021 free agency? Yan po yung aabangan po natin, Kabola. And I think Banchero will be a hot commodity kung magiging unrestricted free agent po ito kasi maganda yung marketability niya. Kita nyo naman po sa looks, ano? Marami itong fans na pwedeng mahatak. Then we also have Prince Capiral, Kabola. I will have no doubt na malamang ito po yung magiging pinaka-interesting po na free agent siguro para sa mata ng karamihan kasi of course this is a big man, a center who can shoot from beyond the arc, and that is a type of player that is hard to find po in the league. Ay, ang tanong ngayon, pinapabalik po si Greg Slaughter sa Ginebra. Kung saan na naman pupulutin po itong si Prince Capiral. Capiral's contract ended po this year, malamang magkakaroon ulit ng extension. Ang tanong ngayon, ilang taon po ibibigay po ng Ginebra kay Capiral? Kung isang taon yan, edi sure na yan, unrestricted free agent siya. Kaya hindi po ako magugulat kung ang ibibigay po ng Ginebra is more than a year just to make sure na hindi po sila iiwanan ni Capiral sa unrestricted free agency. And our number 2, I think this is the most premier free agent po. Kumbaga talagang may chance na lumipat po ng team, and that is Macho Ganuelas Roser. Decided not to join San Miguel Beermen po sa PBA. Babal, I'm a big fan of Roser because of his versatile, flexible defense. You can defend center up to guard. And not only that, yung kanyang team defense talaga kasi is very awesome. He blocks shots, he steals a lot of balls, and etc. And offensively, of course, underrated din para sa akin sa MGR kasi he's a 6'5", pero capable of making plays for others. Ang pinaka-problema lang po niya is consistency from beyond the arc. And knowing that he plays for a very loaded San Miguel Beermen team, what if another team offers him a spot on their starting
5, di ba? Of course, may mga ego din naman ng mga players. Bakit naman? Hindi yan i-consider po ni MGR. So yan nga po kabuhal ang ating mga free agents. Sino sa kanila ang gusto mo makuha po ng favorite team mo? Comment lang po sa baba.